Dumating si Irish sa front desk na bihis na bihis. Her makeup was loud enough to attract attention as she looked forward to outshining Denise, even with her looks. Sadly, itinapon niya ang lahat ng damit na binili niya sa mga koleksyon ni Denise. Matapos matuklasan na ito si Sarah, due to all the security, napangiti siya nang makausap ang receptionist. Naparito ako para makita si Denise Bennett. Ngumiti ang receptionist at magalang na tumugon. Busy siya sa conference room. Ayaw maghintay ni Irish. Mas maganda kung pupunta siya sa conference room. Dahil mas mapapahiya si Denise at magpapakita siya ng peking kabaitan para sa mga taong naroroon. Ibinigay niya sa akin ang kanyang card at sinabi niyang pwede ko siyang makita anumang oras. Nang makita ng receptionist ang card, nanlaki ang mga mata niya. Hindi na kailangan pang ipaalam kay Denise ang presensya ni Irish. Miss, pumunta po kayo sa 10th floor. Ngunit kailangan mong maghintay sa waiting area hanggang sa matapos ang conference. Kakailanganin mo ang tag na ito upang ma-access ang floor na yon. Thank you. Dumating si Irish sa 10th floor na may malamig na tingin. Kitang-kita si Denise sa glass door. And looking how regal she looks, Iris was greatly annoyed. It was just a matter of time before Ezekiel goes crawling back to her. Nagmamadali siyang pumunta sa conference room, ngunit hinarang siya ni Rush. Anong kailangan mo dito? Pumunta ako para makita si Denise. Busy pa siya. Maghintay ka. Ihahatid na sana ito ni Rush sa waiting area, ngunit mabilis na tumanggi si Irish. Kailangan niya akong makita ngayon. Nakita ni Denise ang nangyayari sa labas ng conference. Kahit hindi niya naririnig, nakipag-usap siya kay Rush sa pamamagitan ng Bluetooth pagkatapos magdahilan sa kanyang mga executive. Papasukin mo siya. Pagkapasok ni Irish, ay sumigaw na siya. Zara, how disgraceful. So, bumalik ka dahil kay Ezekiel and decided to take down my father's company. For what? Alam ni Irish na sa pagbanggit ng pangalan ng lalaki, lalabas si Denise bilang isang babaeng nagnanais ng atensyon ng isang lalaki. Ang pagbanggit sa kumpanya ng kanyang ama ay para lang magmukha itong totoo. Nagdilim ang tingin ni Denise. Halatang hinarap ni Ezekiel si Irish o nalaman nito ang tungkol sa kanya sa ibang paraan. Sa parehong paraan, hindi uurong si Denise. Tumayo siya mula sa marangyang upuan sa ulunan ng mesa. Naglakad siya para salubungin si Irish sa kalagitnaan dahil medyo may kalakihan ang conference room. Nang makita niya si Irish sa malapitan, nag-alab ang kanyang galit. I am very glad na nabanggit mo ang kumpanya ng tatay mo. Sa'yo rin yun, diba? Nginitian niya si Irish. For your information, hindi Zara ang pangalan ko. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Sinabi na sa akin ni Ezekiel ang lahat. Akala ko isa kang espesyal na tao. Lubos akong humanga sa'yo at sa iyong mga pelikula. Isa ka lang palang gutom sa lalaki. Sambit ni Irish. Noon, sabik na sabik si Irish na makita si Sarah ng ganito para mabigyang kapayapaan ang kanyang isip. Ngunit hindi siya pinayagan ni Ezekiel. Kaya ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya. Ang mga executive ni Denise na nakikipagpulong sa kanya ay nakaramdam ng kahihiyan para sa kanya. Ngunit nanatiling kalmado si Denise. Nasanay na siyang i-master ang kanyang damdamin after all these years. I am nothing, but I have eyes on our family's property. Yet, you can do nothing about it. Tumango si Sarah. Irish did not even deny it. Well, hahampasin niya kung saan ito pinakamasakit. Nagsiselos ka lang na ako ang pinili ni Ezekiel kesa sayo. He did not care about you when you were sick. Kahit nasa bastardong nasa sinapupunan mo. Namula ang mga mata ni Sarah sa pagbanggit sa kanyang anak at nawalan siya ng kontrol. Isang malakas na sampal ang sumalubong sa mukha ni Irish habang sumisigaw si Sarah. Huwag mong tatawaging bastardo ang anak ko.
Nangatal ang mga labi ni Irish. Malakas ang sampal at namula ang pisngi niya. How dare you slap me? Nagpanggap kang kaibigan ko noong una para lang makakuha ng impormasyon kay Ezekiel. He doesn't want you and he never will. Nanunuyang sabi ni Irish. Sobrang sakit ng sampal at gagawin niya ang lahat para magalit si Sarah. Sa kasamaang palad, hindi nabigla si Sarah sa kanyang mga salita at sinabi, mamamatay muna ako bago ako bumalik kay Ezekiel. Tila natuwa si Irish nang marinig na walang balak si Sarah na makipagkasundo kay Ezekiel. Hanggat wala si Sarah sa kanilang buhay, magiging maayos ang kanilang relasyon. Mabuti kung ganun. Kaya tigilan mo na ang pag-atake sa negosyo ng mga magulang ko. Humalukip-kip si Sarah at ibinaon ang kanyang emosyon at nanatiling kalmado. Hindi. Hanggat hindi ka naiilagay sa likod ng mga rehas sa ginawa mo sa anak ko. Diretsyong sabi ni Sarah, ngunit sumigaw si Irish na parang walang pinag-aralan. Wala akong ginawa sa bastardo mong anak. Isang sampal na naman ang sumalubong kay Irish. Nasaktan siya na todo ngayon at nanlabo ang mga mata niya. Piliin mong mabuti ang iyong mga salita. This is my company. Seryosong babala ni Sarah. Ang anumang bagay tungkol sa kanyang hindi pa isinisilang na anak ay masakit na humaplos sa kanyang puso. Pagkatapos ng dalawang sampal, nagdilim ang paningin ni Irish at gumuho ang kanyang pag-iisip. Zara, hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Maghintay ka hanggang makamiting ko ang mga press tungkol sa kung paano mo ginawang peke ang iyong kamatayan. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Sarah. Masakit para sa kanya na pinili ni Ezekiel ang isang tanga kaysa sa kanya. Ngunit parehong si Ezekiel at si Irish ay maaaring mapunta sa impyerno para sa lahat ng pasakit na naidulot sa kanya. Hindi ako maaaring hulihin dahil malinis ang records ko noon. Ano pang gusto mong sabihin? May pangungutya ang tono ni Sarah habang hinihintay na muling magkamali si Irish. Kung mangyayari ito, haharapin niya ito ng maayos. At kung malalaman nila na dahil ito sa isang lalaki at hindi ka kasing prestihiyoso, gaya ng sinasabi mo. Inihayag ni Irish ang kanyang plano at nagpatuloy. Ang mga bagay, tulad ng kung paano ka kasabik na tumalon sa kama ni Ezekiel upang linlangin siya na pakasalan ka, ngunit nabigong makuha ang kanyang puso. Tinamaan ni Irish ang sensitibong bahagi. Galit na galit si Sarah habang patuloy na isinisiwalat ni Irish ang kanyang mga plano. Oh Denise, ano na lang ang iisipin ng mga fans mo, knowing that all your life, you love a man who only had eyes for me? Kinagat ni Denise ang kanyang labi sa galit. Ngumiti at may pinindot sa telepono. Irish confession began to play. Ako ang first love niya. Magkikita sana kami. Pero nagkamali ako. Nagkaroon ako ng boyfriend. Bago kami ipinakilala sa isa't isa ng aking ama, agad akong nahulog kay Ezekiel. At nagsimula kami sa long distance relationship nang hindi ako nakikipaghiwalay sa boyfriend ko. Napagkasundoan naming magkita sa birthday party ng isang kaibigan. Nawala na kulay ang mukha ni Irish. Paano hindi niya nalaman na nai-record ni Sarah ang mga sinabi niya noon sa party? Paano kung marinig ito ni Ezekiel? Hindi lang ito makikipaghiwalay. Siguradong hindi rin ito tutulungan ang kumpanya ng kanyang pamilya na ngayon ay inaatake ni Sarah. Nakontento si Sarah na makuha ang gusto niyang reaksyon sa mukha ni Irish. Namumutla ang mukha nito at nanatili ang bakas ng kanyang daliri kung saan niya ito sinampal. Magpiplay ito kung saan-saan. At ano kaya ang iisipin ni Ezekiel sa babaeng inakala niyang siya lang ang iniibig? Ngumisi si Sarah habang pinagmamasdan ang pagmumukha ni Irish sa kaawa-awang estado. Isang nanunuyang ngiti ang lumitaw sa labi ni Sarah. Dapat sigurong ipadala ko muna ito sa kanya. Tumalon si Irish at nagtangkang abutin ang telepono.
Ngunit mabilis na lumayo si Sarah para iwasan ito. Kaya nahulog si Irish. Ang eksenang iyon ay nakakatawa na kahit ang mga executive ay nagsimulang tumawa. Ngunit si Rush ay nanatiling seryoso at hindi nakialam. Hindi mo ito magagawa. I will kill you for coming between me and Ezekiel. Singhal ni Irish. Tinulak niya si Sarah at nahulog ang telepono sa kamay nito. Napalitan ng galit ang ekspresyon ni Sarah. Inisip niya ang kanyang sariling negosyo ngayong umaga. Ngunit lumitaw doon si Irish at ginulo siya. Hindi siya makatanggi na tanggapin ito. Hinawakan niya si Irish sa buhok at hinila gamit ang isang kamay. Ang isa naman niyang kamay ay malakas na humahampas sa mukha, pisngi at leeg. Saan-saan dumapo ang kanyang kamay. 4 na beses niyang sinampal sa mukha si Irish. Sobrang init ng mukha ni Irish, namumula at magulo. Kakaibang kasiyahan ang naramdaman ni Sarah nang makahanap ng sisidlan para ibuhos ang kanyang galit. Matagal ko nang gustong gawin ito. Ang lakas ng loob mong planuhin ang aksidente at patayin ang anak ko. Sigaw ni Sarah. Hindi mabilang na sampal ang sumunod. Napahigpit ang hawak niya sa buhok ni Irish. Humapdi ang anit nito sa matinding sakit. Kasalukuyang naghahanap si Irish ng paraan upang makawala. Biglang may pumasok sa isip niya. Ang tanging paraan para makawala ay i-provoke si Sarah. At anong kasunod? Ipabubugbog mo ako sa mga bodyguard mo. Ungol ni Irish. Umaasang titigil si Sarah sa pananakit. Umusok si Sarah na parang bulkan. Ipabugbog ka. Bakit ko sila hahayaang humawak ng isang bagay na kaya ko namang gawin? Kung ikaw ay isang babaeng tulad ko, I dare you to fight back. Ang mga sampal ni Sarah ay napalitan ng pagsipa at ang kamay niyang nakahawak sa buhok ni Irish ay ayaw kumawala. Tumango ang mga executive na naroroon bilang pagsang-ayon ng walang pagsisisi sa ginawa ni Sarah kay Irish. Gulong-gulo ang hitsura ni Irish. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo at pakiramdam niya ay mamamatay siya. Kaya nagsimula siyang magmakaawa. I'm sorry. Please, pakawalan mo na ako. Hindi. Papatayin kita. Tulad ng pagpatay mo sa anak ko. Nang oras na yon, sobrang sama ng loob niya at walang makakapagpatahimik sa kanya. Pakiramdam ni Irish ay wala ng pag-asa. Tiniis niya ang sakit at nagsimulang humalakhak. Oo, ako ang nag-set up ng aksidente at nag-enjoy ako. Natigilan si Sarah at lumuwag ang pagkakahawak sa buhok ni Irish. Matinding sakit ang nararamdaman ni Irish. Ngunit ang makitang nasasaktan ang mga mata ni Sarah ay nagsilbing kaligayahan para sa kanya. Napagod ka na ba? Maaari mong talunin ang sino mang gusto mo. Ngunit hindi mo na maibabalik ang iyong anak. Dapat ay patay ka na kasama niya. Ngunit sa anumang kadahilanan, nakaligtas ka. Ang aksidenteng iyon ay sinadya para mamatay ka. Galit na galit si Sarah. Hinawakan niya ng mahigpit ang lalamunan ni Irish at sinimulan itong sakali. Ngunit alam ni Rush na wala sa kamay ang mga bagay. Hinawakan niya si Sarah sa bewang at hinila niya ito palayo kay Irish. Huminahon ka. Alam kong masakit. Pero meron tayong confession niya. Maaari mo siyang ilagay sa likod ng mga rehas. Agad na kumalma si Sarah nang marinig ang sinabi ni Rush. Na-record mo ba? Kumawala ang kamay ni Rush sa bewang ni Sarah at ipinakita ang screen ng kanyang telepono. Bagamat nasira ni Irish ang telepono ni Sarah, pero sino ang nakakaalam na ire-record ni Rush ang lahat? Oo, ginawa ko. Eto, tingnan mo. Nang i-play iyon ni Rush, napagtanto ni Irish ang kanyang kalokohan. Ang sakit at hingal na nararamdaman niya sa mga sandaling iyon ay walang halaga kumpara sa katotohanang ipinagtapat niya ang lahat at maaari siyang makulong. Malamig na nag-utos si Sarah ng oras na iyon. Tumawag ka na pulis. Hindi siya aalis dito. Inayos ni Sarah ang kanyang suit, ngunit ang kanyang buhok ay bahagyang nagulo. Hindi agad makagalaw si Irish na nasa sahig.
Dahil sa sakit at gulat sa ginawa niya, ang kanyang pagtatangka na pukawin si Sarah ay gumana. Ngunit ang kanyang pag-amin ay nai-record na. Magiging maayos kaya kung sasabihin niya sa hukom na sinabi lang niya iyon dahil sa galit. May mga pulang marka sa katawan niya at masasakit ang mga ito. Tumayo siya at idinayal ang numero ni Ezekiel at nagsimulang humikbi. Ezekiel, please. Nasa Decab Towers ako. Pwede mo ba akong sunduin? Nagiinit ang katawan niya dahil sa mga sugat. Napakahayop ng ginawa ni Sarah sa kanya. Sino ang nakakaalam na ang isang sopistikadang celebrity ay maaaring kumilos tulad ng isang hayop? Dapat nakita ng mga fans ni Sarah ang ginawa nito. Habang busy si Iris sa telepono, si Rush naman ay tumatawag ng pulis na tila walang pakialam kay Irish. Ipinagpatuloy naman ni Sarah ang kanyang meeting na parang wala doon si Irish. Nakangiti lang sa paghanga ang mga executive dahil si Sarah ay tila isang malakas na babae at hindi nangangailangan ng tulong ng sinuman para sa isang kasuklam-suklam na babae. Naunang dumating ang mga pulis at inabot ni Rush ang pruweba sa mga ito. Nang lapitan ng mga pulis si Irish, nagsimula itong sumigaw. Hindi niyo ako madadala. Gusto kong makausap ang abogado ko. Alam niyo ba kung sino ako? My fiancé would deal with you all. Ang pagbangkit ng fiancé ay naging dahilan ng pagdilim ng mga mata ni Sarah. Ngunit nagpatuloy siya sa kanyang mga executive na parang wala si Irish. Kung talagang susubukan ni Ezekiel na tulungan si Irish, direkta niyang ibabaling ang kanyang paghihiganti dito. Ma'am, kung maaari sana manahimik muna kayo dahil ang lahat ng sasabihin mo o gagawin ay maaaring gamitin sa iyo laban sa korte. Professional na nagsalita ang opisyal na humahawak sa mga kamay ni Irish. Nang maramdaman ni Irish ang malamig na metal sa kanyang pulso, nagsisi siyang hindi tinawagan ang kanyang ama. Hindi sigurado kung pupunta si Ezekiel o hindi para sa kanya, kaya sinimulan niyang ipagtanggol ang sariling kaso. She assaulted me. Arestuhin niyo rin siya. Tingnan niyo ang nangyari sa akin. Umiyak si Irish nang mapasulyap ang mga pulis sa direksyon ni Denise. Sir, wag niyo siyang pakinggan. She came to the conference room looking like that. Sabi ng isa sa mga executive members na naroroon. Gustong sumabog ni Sarah sa katatawa. Kahit papaano, narelax siya nito na may tumayo para sa kanya. Pakiramdam ni Irish ay walang magawa. Mabilis siyang kumilos. Nahulog sa bitag ni Denise. Sino ang maniniwala sa kanya? Hindi yan totoo. Umiiyak niyang sabi bago marinig ang kakaibang yabag. Anong nangyayari dito? Dumating si Ezekiel na may madilim na ekspresyon habang palipat-lipat ang tingin kina Irish at Sarah. Bahagyang nataranta si Sarah. Agad na pinulot ni Rush ang telepono niya sa sahig at sinunod ang order niya dito. Hinawakan ng mga pulis si Irish para siyang pinirito sa mantika na may mga pulang patches sa iba't ibang parte ng katawan. Pulang-pula ang mukha niya kaya nagulat si Ezekiel. Kung si Sarah ang gumawa nito, ito ay malaking sorpresa sa kanya. Napakabait ng babaeng pinakasalan niya. Ni hindi nito magagawang saktan ang isang langaw. Ikaw ba ang may gawa nito? Tanong niya kay Sarah na mukhang gulat na gulat at hindi makapaniwalang ganito ito kalupit. Tiningnan siya ng masama ni Sarah pero hindi nito sinagot ang tanong niya. Naging maingay ang conference room. Gusto lang ni Sarah na umalis doon ang mga pulis, si Irish at si Ezekiel, at haharapin na lang ng kanyang abogado ang issue. Ezekiel, dadalhin nila ako. Gumawa ka ng paraan. Sigaw ni Irish na sinusubukan ang lahat ng paraan upang makawala sa mga kamay ng mga pulis. Pakiramdam ni Ezekiel ay walang magawa ng oras na yun. Ang issue ay malulutas lamang sa presinto. Kailangan mo munang sumama sa kanila sa presinto. Susunod ako mamaya, kasama ang ilang mga abogado. Sabi ni Ezekiel. Naikuyom ni Sarah ang mga kamao. You would not be able to get her out.
isasara ko ang kumpanya ko. Dahil si Irish ang may kasalanan, walang punto para kalabanin pa niya ang kumpanya ng Sean. Pagbabayaran ni Irish ang krimen at sapat na yun para sa kanya. Naalala ni Ezekiel ang investigation report. Ang katotohanan na nagpakasal si Sarah noong pineke nito ang pagkamatay. Nanlamig ang mukha niya. Kailangan nating mag-usap. Sandaling huminto si Sarah sa pakikipagpulong at napunta sa kanya ang atensyon ng lahat na naghihintay ng tugon. Wala tayong dapat pag-usapan. Inamin ni Irish ang kanyang krimen at makukulong siya dahil dito. Papunta na ang abogado ko. Hindi akalain ni Sarah na may iba pang gustong pag-usapan si Ezekiel maliban kay Irish. Ngunit ang tugon nito ay nagdulot ng mas malaking pagkabigo sa kanya. Ano sa tingin mo, papayag ako? Kilala ng mga executive kung sino si Ezekiel. Tanging ang relasyon ng dalawa ang tila nagpalito sa kanila dahil walang kinalaman sa negosyo ang pinag-uusapan ng dalawa, kundi personal. Anak mo rin yun. Bakas ang pagkadismaya sa tono ni Sarah, pero hindi pa siya handang kaladkarin ang bagay na ito. Kung makukulong si Irish pagkatapos ng lahat, aalis siya kaagad pagkatapos. Do you want me to spill everything here? Kailan mo balak sabihin sa akin ang tungkol kay Sebastian? Hindi malakas ang boses ni Ezekiel, ngunit may dalang mabigat ang emosyon. Tumingin ng may paumanhin si Sarah sa mga kamiti. Please excuse me for a moment. Take all the time you need. Kinansel ako na ang aking mga appointment. Sabi ng isa sa mga executive at tumango ang lahat. Hindi pa laging libre si Sarah, kaya kung ano man ang kanilang pinag-uusapan ay kailangang tapusin. Naglakad si Sarah patungo sa kabilang pinto at binuksan ito. Pagpasok ni Ezekiel ay agad na sumunod si Rash. Ikinainis ng husto ni Ezekiel ang presensya ni Rash at inutusan si Sarah. Paalisin mo siya. He already knows. So, what do you want to know? Tanong ni Sarah na ayaw paalisin ang personal bodyguard niya. Mukhang galit si Ezekiel at sa madilim na bilog sa gilid ng mga mata, halatang may bumabagabag dito. You got married for over 6 months at nakipaghiwalay. Nag-research ako at napagtanto kong kumikita ka ng billions mula sa kasal na yon. Sarah, sobrang na-disappoint ako. Ang malamig na ekspresyon ni Sarah ngayon ay tumigas. What makes you think that I care about your feelings towards me? Tanong ni Sarah na hindi nabigla kung anumang iniisip ni Ezekiel tungkol sa kanya. Gayunpaman, hindi niya isiniwalat dito ang mga detalye tungkol sa kasal nila ni Sebastian. After all, hindi nito sinabi sa kanya ang anumang bagay tungkol kay Irish hanggang sa malaman niya noong araw na yun nang tawagan niya ito sa telepono pagkatapos makita ang mga larawan ng mga ito sa internet. To her utmost surprise, sinimulan nitong sabihin sa kanya ang isang istorya na hindi niya narinig mula dito noon. Nakikipag-date ako kay Irish bago nangyari ang gabing sabay tayong nagising sa kama. Ngunit gayunpaman, kahit noon pagkatapos at ngayon, hindi ko siya pinakasalan o ginalaw. I never got over you. But you move on so fast. Mapait na sabi ni Ezekiel habang nakatitig kay Sarah na parang hindi na niya kilala. Ang mga salita ni Ezekiel ay nakaantig kay Sarah dahil sa katotohanan na ito ay labis na nasaktan sa balita ng kanyang pagkamatay at hindi naka-move on. Ngunit ang mga sumunod na salita ay bumagsak at isinara ang bawat nararamdamang awa na meron siya para dito noon. Now that I think about it, you were cheating on me. Kaya pala pinekay mo ang pagkamatay mo para hindi na kita hanapin. Akala ko mahal na mahal mo ko, kaya hindi man lang kita inimbestigahan. Sino ang nakakaalam kung sino ang ama ng bastardong dinala mo? Sobrang nasaktan si Ezekiel, kaya wala siyang kakayahang salain ang kanyang mga salita.
Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya para kay Sarah hanggang sa revelasyon na ito. Hindi lamang nito nadurog ang kanyang puso, kundi pati na rin ang pagdurog sa kanyang kaluluwa. Hindi maganda ang nararamdaman ni Sarah. Ang kalooban niya ay nasa gulo. Masakit marinig na tinawag ni Irish na bastardo ang kanyang anak. Pero kung nanggaling kay Ezekiel, ito ay nakakagigil. You did not care to give me explanation about the man you move on with. Anak lang niya ang inaalala mo, di ba? Buong gabi hindi siya makatulog habang iniisip kung paano nakamove on si Sarah ng ganun-ganun na lang. Pagkatapos ng kanilang hiwalayan, hindi niya talaga maintindihan kung ano ang nangyari. Maybe he was too busy with Irish, that he refused to see the signs, that Sarah was not the angel he thought she was. Yun ang dahilan kung bakit iniwan nito ang lahat. Hindi mahalaga ang isang sustento dahil meron itong mas malaking isda na mabibingwit. Zara, I thought I made a mistake the first time. Pero lumayo ka para sa pera. Prostitution has no prestige. Sa sobrang sama ng loob ni Rush, hindi niya nagawang lumayo para sa personal na bagay ni Sarah. Nang makita ang nanginginig nitong anyo, lumapit siya sa gilid nito at sininghalan si Ezekiel. Shut up. Hindi mo siya kilala. Dahil sa pagiging overprotective ni Rush kay Sarah, namuuna naman ang galit at selos ni Ezekiel. 3 taon siyang kasal kay Sarah at sinabihan siya ng bodyguard nito na hindi niya ito kilala. Asar na asar si Ezekiel. At sa tingin mo kilala mo siya? Sabihin mo sa akin, nakasiping ka na rin ba niya? Sa tingin ko gagawin niya ang lahat para sa pera, kaya tiyak na binayaran ka niya para dito. Malakas na sinuntok ni Rush si Ezekiel, ngunit hindi nagtagal ay ibinalik ni Ezekiel ang suntok. Hindi nagustuhan ni Sarah ang nangyari kaya sumigaw siya. Get out. Ezekiel, it's over. Ayoko nang makita kang muli. Hindi pa tapos. Dahil ilalabas ko sa Iris sa kulungan. At tingnan mo kung paano ko matutulungan ang show. Agad namang natigilan si Sarah. Tutulungan at poprotektahan ba talaga ni Ezekiel ang pumatay sa sarili nitong anak? Ang bawat respeto na nararamdaman niya para dito o ang pagmamahal na meron siya sa nakaraan para dito ay naglaho. Kung yun ang gusto mo, handa ako. Bring it on. Determinadong sabi ni Sarah. Ang kanyang boses ay mabigat dahil sa hindi maalis na emosyon. Alam niyang hindi lang ito tungkol sa pera, kundi pati na rin sa kapangyarihan, impluwensya at mga koneksyon. Na kay Ezekiel ang lahat ng iyon. At sa teritoryong ito, pera at katanyagan lamang ang meron si Sarah. Paano siya makikipagkumpetensya dito? Kahit tila mahirap, ayaw niyang sumuko. Kahit na patuloy na sinasaktan ni Ezekiel ang kanyang puso ng masasakit na salita. Nirerespeto kita noon, pero hindi na, Sarah. Hindi malilinis ng yaman mo ang dumi mo. Nasaktan si Sarah. Gusto niyang hampasin si Ezekiel sa dibdib, ngunit mabilis siyang hinila ni Rush. Hindi siya worth it. Tumulo ang luha sa mga pisngi ni Sarah, ngunit hindi lumabas ang masasakit na salita na gusto niyang bitawan nang ibukan niya ang kanyang bibig. Tanging tunog ng pagsinghot ang maririnig. Hindi pa nakita ni Rush na nasira si Denise ng ganito, ngunit tila ang lahat ng tao ay may kahinaan, at ang kahinaan ni Denise ay si Ezekiel. Ang lahat ay dahil lang sa lalaking minahal ni Sarah. Nang lumitaw si Ezekiel sa kanilang kolehiyo sa nakakamatay na araw na yon upang pag-usapan ang tungkol sa oportunidad sa negosyo. Maraming estudyante sa kolehiyo ang kinilig dito at kasali doon si Sarah. Ito ay isang lalaking maginoo, katiwa-tiwala at kagalang-galang. Ang kagwapuhan nito ay agaw pansin at ang boses nito ay nagpatigil sa auditorium. Nahuli si Sarah sa klase noong araw na yun at nang makita niya ito pagkatapos pumasok sa klase, nalaglag ang panga niya sa paghanga. Tiningnan siya ni Ezekiel at nginitian. Pagkatapos ay sinabi, "Beautiful lady, hindi ako magpapatuloy hanggat hindi ka komportableng nakaupo." Doon natauhan si Sarah
sa kalagitnaan ng klase niya. Mula noon, nag-research siya tungkol kay Ezekiel at umaasa na magkaroon siya ng pagkakataon na makatrabaho ito balang araw. Sa party na yon, kung saan siya dadalo kasama si Casey, nang hindi ito sumipot dahil sa pagtanggi ng boyfriend nito, ininom niya ang kanyang sama ng loob. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung paano siya napunta sa kama ni Ezekiel. Ngunit nadama niya na ito ay isang dream come true, lalo na't makakasama niya ito sa trabaho tulad ng gusto niya. Hindi ito ang lalaking nakita niya noong araw na yun. Ito ay isang ganap na estranghero sa kanya. Nang makita ni Ezekiel ang eksena at ang katotohanang hindi pinigilan ni Sarah si Rush, nahawakan siya nito sa kamay. Nanlabo ang mga mata ni Ezekiel at bumigat ang puso sa hindi maipaliwanag na sakit. Nagngangalit ang mga ngipin. Lumabas siya ng silid. Agad namang humiwalay si Sarah kay Rush pagkaalis ni Ezekiel. Nang maayos ang sarili, pinunasan niya ang kanyang mga luha at muling tumawag. Ibenta sa pinakamababang halaga. Tingnan natin kung hanggang saan sila tatagal. Magpapadala ako ng malaking halaga. Pagkatapos noon, ay tinawagan ni Sarah ang kanyang abogado. Sabihin mo sa akin kapag nakarating si Ezekiel. Inayos ni Sarah ang kanyang sarili. Pinanindigan ang kanyang hitsura bago bumalik sa kanyang meeting. She refuses to let Ezekiel get the best of her any longer. Naging positibo ang pagtatapos ng pulo. At sa pagbalik ni Sarah sa kanyang opisina, nagsimulang tumunog ang kanyang telepono. Mahusay iyong naiset up ni Rush pagkatapos niyang gamitin ang linya ng telepono sa opisina para sa mga ilang tawag. Sinulya pa ni Sarah ang caller ID bago sinagot ang tawag ng kanyang abogado. Dumating na ba si Ezekiel? Diretso niyang tanong. Kung patuloy siyang haharangan ni Ezekiel, handa siyang iisang tabi ang relasyon niya sa mga magulang nito at mag-focus na lang sa kumpanya nito. Dennis would not mind bringing it down kung yun ang dapat niyang gawin para maghirap ito. No, but his lawyer is. At sinabi niya ginawa niya ang mga pahayag na yun upang magalit ka. Dahil nakaramdam siya ng pananakot sa iyong mga aksyon at natakot siya para sa kanyang kaligtasan. Huminga ng malalim ang abogado mula sa dulo ng linya. Sinaktan mo ba siya? Sumagot ng totoo si Sarah at umamin. Yes, I did. Kung may pagkakataon lang sana, paulit-ulit niya itong ginawa. Ang abogado ni Mr. Zenon ay humingi ng piyansa para kay Irish para makatanggap ito ng medical na atensyon habang nag-iimbestiga. Hindi naman nagulat si Sarah. Kailangan gawin ng pulis ang kanilang trabaho. Ngunit sa huli, si Irish ay kailangang makulong. Gusto din nilang makita ang footage ng iyong conference room at paligid ng opisina upang maunawaan kung ano ang nangyari. Hindi ko alam na ganito pala kalakas ang sampal mo. Hindi makapaniwalang tanong ng abogado. Sapat na naunawaan ni Sarah na nagalit siya ng husto. Nanatiling kalmado si Sarah, determinadong hindi susuko. Ano ang mga posibilidad na mangyari? Tanong ni Sarah na isinaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian. Malamang na mabigyan ng piyansa si Irish dahil sa uri ng kaso. Ngunit hindi sinubukan ni Ezekiel na i-drop ang mga kaso. Yun lamang ay sapat na para sa kanya. Ito ay isang mahirap na sitwasyon sa ngayon. Nag-confess siya at ngayon ay kanyang itinatanggi. At ang abogado ni Ezekiel ay may reputasyon na hindi natatalo sa isang kaso. Kung hindi tayo kukuha ng karagdagang ebidensya, magiging maikli ang kanyang sentensya. Kinagat ni Sarah ang kanyang ibabang labi at bahagyang humigpit ang hawak sa telepono. Hindi ka rin natatalo sa kaso, kaya ikaw ang pinili ko. Mahinahong sabi ni Sarah na nagpapahiwatig na hindi siya handang matalo sa kasong ito. Plano niyang magtakda ng mga trap para mabigo si Irish habang nakapiyansa ito. Naiintindihan ko, ngunit ang sitwasyon ay komplikado dahil sa iyong mga aksyon. Naghain din si Irish ng kaso sa pananakit mo sa kanya at sinusuportahan siya ng kanyang abogado. Paliwanag ng abogado sa hamon na kinakaharap nila
Gawin mo ang makakaya mo. Gagawin ko ang lahat para makaipon ng karagdagang ebidensya. Nalungkot si Ezekiel at iniwasang bumalik sa opisina. Nababahala siya sa kanyang reputasyon. Tumanggi siyang pumunta sa police department. Ang kawalan ng pagtanggi ni Sarah sa kanyang mga akusasyon ay nagpabigat sa kanya. Bakit hindi nito sinubukang ipaliwanag o ipagtanggol ang sarili? Tinanggap na lang nito ang mga akusasyon ng walang pagtutol na labis niyang ikinabahala. Nasa kaguluhan ang isip ni Ezekiel at tila nauuhaw nang dumating si Luke. Anong nangyayari? Anong nangyayari sa'yo? Nagulat si Luke sa itsura ng kaibigan na tila isang zombie. Bago pa makasagot si Ezekiel, tumunog ang telepono niya. Abogado niya yun. Sumagot siya bago pa ito makapagsalita. Hindi ako pupunta sa police station. Nagawa mo na bang ilatag ang mga kaso? Inaasahan niya na ito ang mag-uudyo kay Sarah upang ibunyag ang katotohanan. Hindi. Ngunit nakapagpiyasa ako para kay Irish. May record ng pag-amin niya. Sa kabila ng kanyang pag-amin, sinabi niyang nagawa niya ang mga bagay na yun upang saktan si Sarah dahil tinakot siya nito. Naniniwala ako na nagsisinungaling siya. Sabi ng abogado. Kung makakalap sila ng mas maraming ebidensya, maaari siyang makulong ng 25 years sa bilangguan. Kinakabahang paliwanag ng abogado at inaabangan ang magiging reaksyon ni Ezekiel. Nakapagtataka, ngunit nanatiling kalmado si Ezekiel. Sa ngayon, sapat na ang piyansa. Hindi rin ako nagtitiwala sa kanya. Pero gusto kong gawing mahirap ang mga bagay para kay Sarah hanggang sa magkaroon ako ng sariling ebidensya. Sabi ni Ezekiel na ikinabahala ng kanyang abogado. Nagilty siya na wala siyang nagawa sa kanilang namatay na anak. At dahil kasalanan niya ang lahat, siya ang dapat makulong, hindi si Irish at hindi si Denise. Nalito ang abogado sa desisyon ni Ezekiel. So, wala ka bang balak pakawalan si Irish? Minasahe ni Ezekiel ang kanyang noo. Nakaramdam ng sakit ng ulo. Pwede ba natin itong pag-usapan mamaya? Ang pagpiyansa sa kanya ay sapat na sa ngayon. Siguraduhin lamang na hindi siya makakatakas at pahabain ang unang pagdinig sa halos isang buwan. Dapat ay makakalap ako ng sapat na ebidensya sa panahong iyon. May posibilidad na ang bata na pinag-uusapan ay maaaring akin nga. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Tugon ng abogado. Nang ibaba ni Ezekiel ang tawag, dumating doon si Luke. Ano ang sinasabi mo tungkol sa posibilidad na ang bata ay hindi sayo? You're not assuming na niloko ka ni Sarah noong mag-asawa pa kayo, hindi ba? Gusto itong pagkatiwalaan ni Ezekiel. Ngunit hindi ito pinapayagan ng selos sa kanyang puso. Ang isipin na si Sarah ay nakisama sa isang kama sa ibang lalaki ay nasasaktan siya. At ang presensya ng bodyguard ay labis na nakapagpainis sa kanya. Nagpakasal si Sarah. Wala pang 2 linggo matapos pikein ang kanyang kamatayan. Anong tawag mo doon? Paano ako nakakasiguro na hindi siya nagloko? Bakas ang sakit sa boses niya habang sinusuklay ng mga daliri ang buhok niya. Saan mo nakuha ang impormasyong ito? Seryosong tanong ni Luke na walang maalalang ganoon sa investigador na kinuha niya para kay Ezekiel. Ang iyong investigador ay nagrekomenda ng isang tao sa Los Angeles. Doon ko nakuha ang aking impormasyon. Ang pangalan ng lalaking tinutukoy niya ay Sebastian Norman. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Luke. That is strange. Bakit hindi natin kausapin itong Sebastian na ito? Tinanong mo ba si Sarah tungkol dito? Oo, pero hindi niya ito inamin o itinanggi. Hindi man lang siya nag-abalang magbigay ng paliwanag sa akin. But I will get to the bottom of this. Sabi ni Ezekiel at agad na idinayal ang numero ng investigador. Gusto kong makilala si Sebastian Norman. Can you arrange that? Tanong niya na may panibagong pag-asa. Sa tuwing may kinalaman kay Sarah,
nawawalan siya ng sense of reasoning. Kung hindi lang ito iminungkahi ni Luke, hindi niya ito iisipin. O baka hindi lang siya komportable na makipagkita sa kanyang karibal dahil hindi siya binigyan ni Sarah ng mga sagot. He would get them from the horse mouth. Aniwang ginugugol niya ang kanyang weekend sa isang pub. Sagot ng investigador mula sa kabilang linya. Ngunit hindi na hinintay ni Ezekiel ang weekend. Kailangan mong pumunta sa kanyang bahay pagkatapos niyang magtrabaho. Duda ako na papapasukin ka sa opisina niya kapag nagpunta ka doon. Nai-imagine na ni Ezekiel ang lahat ng protocols and the fact na baka hindi sagutin ni Sebastian ang mga tawag niya dahil hindi naman sila magkakilala. Ibigay mo na lang sa akin ang address ng bahay niya. I will figure out the rest. Sige, isisend ko sa'yo. Tinawagan ni Ezekiel ang piloto para ihanda ang kanyang pribadong jet. Sasama ka ba sa akin? Tanong ni Ezekiel kay Luke pagkatapos ibaba ang tawag. Sasama ako sa'yo para masiguradong hindi ka mahihirapan sa batas. Wala kang koneksyon doon tulad ng ginagawa mo dito, alam mo ba? Nakahinga ng maluwag si Ezekiel. Alam ni Luke ang init ng ulo niya, kaya naman gusto siya nitong samahan. Hindi masyadong mainit o malamig ang panahon nang makarating sila sa Los Angeles. Mga 20 minutes ang biyahe, papunta sa penthouse ni Sebastian mula sa airport. Pumarada ang driver sa malayo, habang sina Luke at Ezekiel ay naglalakad sa paligid, trying not to act suspicious. Isang Rolls-Royce Phantom na may plate number na inilarawan ng investigador ang huminto sa harap ng gate ng penthouse. Nataranta si Sebastian at bumaba ng sasakyan. Tatawag na sana siya ng security nang magalang na magsalita si Ezekiel. Pasensya na, hindi mo ako kilala. Pero nandito lang ako para magtanong ng ilang bagay tungkol kay Sarah. Nagalit si Sebastian sa intrusion at marahas na nagsalita. Wala akong kilalang ganyang pangalan. Umalis ka sa bahay ko bago pa kita ipaaresto. Sigaw ni Sebastian. Napagtanto ni Ezekiel ang kanyang pagkakamali at itinuwid ang kanyang sarili. Sorry, si Denise ang ibig kong sabihin. Ako ang kanyang asawa at napakahalaga na makausap kita. Ano? Alam ba ito ng ama ko? Nataranta si Sebastian habang iniisip kung paano na-hype ang tatay niya kay Denise noon. Parehong nawala sa ulirat sina Luke at Ezekiel, pero agad ding nakabawi. Hindi ko alam, but if you can spare me sometime, we could talk as gentlemen. Hindi ko alam kung nagkataon lang that we both had the same moment. Kumunot ang noo ni Sebastian sa paraan ng pananalita ni Ezekiel. Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin, but I never had Denise. Pumasok at mag-usap tayo. Pwede ko bang makita ang mga ID niyo? Inilabas ni Ezekiel ang kanyang ID at ganon din si Luke. Kinuhanan iyon ni Sebastian ng mga shot at ipinadala iyon sa kanyang ama at abogado. I've sent it to my lawyer and my dad. Sakaling may mangyari sa akin, kayong dalawa ang mananagot. Nagpunta lang kami para makipag-usap. Magalang na sabi ni Ezekiel. Pinapasok sila ni Sebastian sa sala at ang unang nakakuha ng mainit na atensyon kina Ezekiel at Luke ay ang malaking painting ng isang lalaki at isang babae sa pader. That girl was extremely familiar.